Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion. Nasaan na ngayon ang mga namatay na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Philippians chapter 1 verse 23 to 24. Sabi po ay, "For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you." Um, ano nga ba ang ibig sabihin ng topic ngayong araw na intermediate state? Ito yung panandaliang kalagayan ng isang mananampalataya pagkatapos ng kamatayan. Ngunit bago ang pagbabalik na Kristo, hindi pa ito yung glorified na katawan na matatanggap natin sa resurrection. Pero ang totoo nito, conscious tayo, joyful, at kasama na si Kristo. Hindi ito soul sleep o walang malay. Gising po ang kaluluwa natin at nasa piling na ng Panginoon. Parang layover sa airport. Hindi po yun ang final destination pero andun ka na sa tamang direction. Alam mong safe ka na, hindi pa lang tapos ang biyahe. Ang first teaching is, believers who die immediately live with Christ. Kapag ang isang tunay na mananampalataya ay namatay, hindi na siya naglalakbay pa sa kung saan, kundi diretso na agad sa piling ni Kristo. Sabi nga ni Apostle Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. Hindi mo na kailangan pang dumaan sa limbo o maghintay ng prayers ng iba. Kasi once na nawala tayo sa physical na katawan, andun na agad tayo sa spiritual presence ni Christ. And that is far better than this life. At ang second teaching is, the intermediate state is a stopover. Hindi ito ang final destination. Ang intermediate state ay parang isang resting area habang hinihintay natin ang ultimate promise ni Lord. Ang glorified body sa resurrection, hindi pa ito heaven in its full glory. Pero kahit ganun, kasama na natin si Kristo, and that is enough to give us joy and peace. So, kung iniisip mo kung saan na ang mga minamahal nating believers na nauna na, nasa safe hands na sila ni Lord. At ang last teaching is, we await the return of Christ and the resurrection. Ang soul natin ay ligtas na at kasama na si Christ. Pero hindi pa tapos ang story. We are still waiting for Christ's return para buuin niya muli ang ating pagkatao, body, and soul reunited in glory. Doon natin mararanasan ang kabuwang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. So habang tayo ay nabubuhay pa at kahit habang patay na ang ating physical body, we are all in a state of waiting. Pero sa Diyos, ang paghihintay na ito ay hindi pabaya. Ito ay may katiyakan lang po.